This is Senator Lauren Legarda at halatang galit na galit siya ngayong araw na to. At halatang pinepersonal niya ang Department of Energy, lalong-lalo na ang secretary nilang si Sharon Garin, di ba? Or Garin. So, ito siya. We did a short clip of her lambasting the DOE, particularly again, Sharon Garin. Kani-kanina lang at ito nga yung isa sa mga patusada niya habang wala pa si Miss Garin sa hearing o session sa Senado. Okay? So let's listen. Eh, ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Kung ano pa mamulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Hindi pwedeng Di ba? Kung ano-anong pamumulitika na naman ang ginagawa ng sekretary ninyo. You know, I've been following Sharon Garin ever since nagkaroon ng issue o lumabas yung issue tungkol sa multa na 24 billion pesos ng isa sa mga companies ni Representative Leandro Leviste. So, di ba marami siyang mga companies? Okay? At yung company na pinagmulta ng DOE, hindi ni Sharon Garin ay yung solar company. Okay? Kasi may holding company siya, di ba? SPPH, if I'm mistaken, Solar Philippines Holding Company. Tapos, marami siyang mga hawak na mga solar companies like yung Spinec, di ba? Tapos meron pa siya yung na-defunct na may hawak ng 25-year franchise, yung solar para sa bayan, di ba? Tapos meron pa yung isa, Solar Philippines Inc., if I'm mistaken. So, dami niya kasi mga Solar Philippine companies. So, pinagmulta ng DOE dahil nga may kontrata. Hindi lang naman binigay o pinataw yung 24 billion penalty sa solar firm ni Leandro Leviste dahil gusto lang ni Sharon Garin. Mayroon kasing kontrata. At yung kontratang yan is to force or pressure these companies na namumulitika, actually namumulitika ba, yung pinakinabangan o giname yung system ng gobyerno. Dahil kuha ng kontrata itong mga solar firms ni Leandro Leviste noong panahon ni Rodrigo Duterte. Di ba? Kuha ng kontrata at diba, sabi nga ni Sharon Garin sa mga interviews niya, I think one of the interviews was with Christian Esguerra na nakita niyo yung pattern na ginigame yung system itong mga opportunistic developers. Okay, they're simply trying to get as much contract as possible and then sell those contracts to willing buyers in the future. So, yung mga hindi nila nabenta, hinayaan na lang. Di ba? Hinayaan na lang. So, ito yung mga kontrata, mga 40 plus contracts na yung terminate ng DOE. So, just imagine if these contracts went to the right people or companies. Di ba? Sana hindi nagkaroon ng energy crisis sa bansa. Especially this, 25-year franchise na binigay kay Leviste. Sila yung naka-corner. What if, that contract were given to several solar firms or companies at sila lang yung nag-develop? Instead, napunta sa isang kumpanya at sila yung naka-corner because of political connections. So, ang sabi nga, I think it was Sharon Garin, and we also said that based on our research, na pag hindi makapag-comply ang mga kontrata, we're not talking about that franchise, we're talking about the contracts. Kasi iba yung franchise na nakuha, sa mga kontrata, iba pa yun. Naka-corner sila ng dose-dose ng kontrata, at pag nasunod yung kontrata na yun, nakapag-comply sila, bababa ang singil ng kuryente ng 2 piso. Okay? So ito siguro yung pinagpuputok ng butsin, itong si Lauren Legarda, na nanay ni Leandro Leviste, na according to former Manila Mayor Lito Atienza at former Deputy Speaker during the time or term of former President Duterte, na nilabi nitong si Legarda, si Lauren, ang mga kontrata at franchise ng kanyang anak at mayroon pa daw, pasuksok or may lagay na tinanggihan ni Lito Atienza dahil na-insulto siya. Kinausap ni Lauren Legarda si Lito Atienza na kung pwede, hayaan na lang, ibigay na lang sa anak niya yung franchise. Di ba? So, anyway. Turo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi. Makinig kayo. Huwag kayo natapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yun. Sorry. Hindi. Ang ikinagagalit ni Legarda dito is yung excise tax daw na sinususpend. So, parang hindi daw magkakasundo yung mga nasa gobyerno. Ano ba talaga yung stand ng gobyerno tungkol sa pagsuspende ng excise tax? Po kami papayag nun. Kung alam po namin, hindi kami mag-break. Tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo kung lipit magtrabaho tayo dito eh. Darating na ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Hanggang hindi nakita
ang pagtulong sa isang tao. Ang galit na galit. Pagtulong sa... Ginagamit nila yung tao para, alam mo yun, mamulitika. Okay? Who's actually politicking here? Sino yung naggagalit-galitan? Hindi ba si Loren? Di ba? Parang she's taking this opportunity to get back at, DOE and its Secretary Sharon Garin. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hindi Tama na, okay, it's okay. O, hindi na kayo nag-break, okay. O, okay na? DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Okay. So, binabanatan niya yung sekretarya. So, let's get to this. Ito na yung exchange nila kasi umaga to eh. Umaga pa nangyari to. Itong mga patusada ni Senator Loren Legarda na senator for nearly 2 decades. Kasi nga dito, dumating na si Sharon Garin. Okay? So, hapon na siguro to, dumating na siya kasi pinatawag siguro, kailangan siya dahil gusto siya pagalitan ni Loren Legarda kasi nanggagalaiti. So, this time naman, ang usapan ay tungkol sa stockpiling. Nung una, tungkol sa excise tax na hindi masuspende ng gobyerno. So, this time, ang ikinagagalit naman ngayon ni Loren Legarda yung stockpiling. Bakit daw hindi nag-stockpile ang gobyerno? Okay? May point naman siya. Di ba? May point naman siya kung alam niya yung sinasabi niya. So, pakinggan natin. And yes, I came from the BARM Parliament Forum and Senator Mick Subiri is there. Yes, I have a question for the DOE based on the pronouncements today. The DOE announced today that it is spending 20 billion pesos to buy 2 million barrels of diesel. But it was said in the hearing earlier, I was monitoring, that it's now 12 billion for 1 million barrels now that we are in a crisis. So pag yung 2 million barrels to 24 billion instead of having built a reserve before the crisis. So that's a fact. This came from the monitoring of the hearing and press statements today. The same 2 million barrels would have only cost 10 billion pesos instead of 24 billion because the DOE failed to build the buffer stock. The government needs an additional 14 billion on our oil stocks because we seemingly, correct me if I'm wrong, did not plan ahead. We seemingly did not plan ahead daw. Okay. So, tingnan natin kung tama ba yung ikinagagalit itong si Loren Legarda o naggagalit-galitan lang siya kasi nga napahiya talaga itong si Loren dito. Okay, syempre, turf mo yan, nasa Senado ka, senador ka, nag-imbita ka ng mga kabinete ng gobyerno, hindi mo naman siya pwedeng sagot-sagutin lang, di ba? Pagbigyan na lang natin itong si Loren Legarda dito. Okay, kung alam niya talaga yung pinagsasabi niya. Pero, ang hindi natin alam is that, hindi alam ng buong mundo except, for very few people, hindi naman alam na aatake na ang Israel at United States sa Iran. Di ba? Hindi natin alam yun. Although, I actually anticipated, nung nanalo pa lang si Trump, alam ko na. Okay? Pero yung mga nasa gobyerno, they didn't have any intel, probably, na kailan ba atake. At isa pa, okay, nasa batas ba yan? Yun yung importante. Okay? Tama nga naman, bakit hindi nag-stockpile ang gobyerno ng milyong-milyong bareles, o sabihin na natin gano'n, ng gasolina o fuel? Pero ang tanong, nasa batas ba yun? Other ASEAN governments, namely Vietnam, Thailand, Malaysia, So we're gonna try to fact check that kasi nga kung ano-ano mga pinagsasabi dito ni Loren Legarda, Vietnam, Malaysia, Thailand. standard practice for them Kasi may standard practice daw sila, nag-stockpile daw sila, yun yung kanyang sinasabi dito. to stockpile oil even at a time when we are not in crisis. Kasi may researcher siya di ba? She mentioned or cited all these countries, mga neighboring countries natin na nagpabibo daw sila, mas magaling daw sila, na-anticipate daw nila. Okay, let's check. Kasi nga, all these countries are operating around legal parameters. Di ba? Kagaya na natin. May oil deregulation law nga. But the DOE did not and only Really? started stockpiling oil when we are already in a crisis, unlike So let's see kung alam ng putang inang ito yung pinagsasabi niya. our ASEAN Kung talagang lawmaker ba talaga siya. neighbors. So, may I hear from the DOE, what is the answer? That we're scrambling now to buy emergency stocks at more than double the price than we would have paid before. Buying in an emergency, of course, costs more. Doble ang presyo. Bakit tayo hindi nag-stockpile gaya ng ating mga ASEAN neighbors? Bakit daw hindi tayo nag-stockpile? Kagaya ng mga Asian neighbors natin, kung alam ba talaga nitong mambabatas, isang senador for nearly 18 years or probably more or less. May mga neighboring countries naman daw tayo na ginawa yon, nag-stockpile daw sila. Ano ba talaga yan? We're gonna try to fact check that. At bakit ganito ang presyo ngayon? Obviously, because we are in a crisis. Why did the DOE fail in that respect? Or at least that is in my perspective. To ordinary Filipinos, magkikipagsimpatya sa sinasabi nitong babaeng to. Pero, if we're gonna check on the detail, kasi nga, we are a nation of law, di ba? Mayroon tayong sinusunod na batas. We are not a dictatorship na kung anong gustong gawin ng DOE, gagawin niya. Hindi naman ganun eh.
Okay? May sinusunod na batas ang DOE like any other department, like the Senate, for example. Okay? Hindi sila basta-basta kung anong batas lang pwede lang ipasa. Mr. Chair. Secretary. Mr. Chair, due to the oil deregulation law, the stockpiling is now passed on to our private companies. That's how So, importante yan. Okay? Yun yung na-miss ni Senator Lauren Legarda, yung banat lang siyang banat, baril siya ng baril. Magandang pakinggan sa mga ordinaryong Pilipino na naghihirap ngayon. 'Di ba? Sa mga DDS na gustong gawing fake news to o gustong i-blow out of proportions. Pero meron tayong batas eh. May oil deregulation law and like any other agency or department, the DOE is constrained or limited by existing laws kagaya ng oil deregulation laws. Ano nga ba yan? Okay? Kasi nga, pinasa nga, nag-shift ng burden in terms of stockpiling, okay, sa private oil companies. Yun po yun. how it has been practiced. Dahil sila na yung nagdinegosyo sa langis, doon din sila, DOE requires them a certain minimum level of stocks. DOE by itself does not have the funding for this because we only have 2.5 billion per year as a budget. It is actually now very expensive for if we do a stockpiling of 1 million barrels, good enough for 5 days, it's about 12 billion. We have the facility given by DBM for 20 billion. We are envisioning na hindi naman kailangan 24 kasi pagdating niyan, kung meron tayong oil companies na may kulang na, then we can have them access the stocks para paikot-ikot lang siya. And yung oil deregulation law, bakit siya nag-shift ng burden sa private companies? So imagine mo na lang, okay? Okay, you don't have to be an economist to5 about this. Imagine mo na lang kung halimbawa ang gobyerno yung nag-stockpile at binili yung stockpile ng halimbawa sabihin na natin 5 million barrels of oil. Okay? Kasi nga very paranoid yung gobyerno natin. Kagaya mag-isip nitong si Lauren Legarda. Binili natin nung panahon ni Biden nung 2024. Ang mahal nun ng gasolina. 'Di ba? Umaabot nung mag-end ng term ni Biden, umaabot ng $86 per barrel. Okay? 86 actually nung kasagsagan niya ng giyera sa Eastern Europe, umabot ng more than $100, di ba? Kaya nga may kasabihan na pag umaabot ng $100 per barrel ang presyo ng pandaigdigang oil, okay? Ay nanggigiyera daw si Putin ng mga former Soviet, countries. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng Crimea, tapos Ukraine this time in 2022. So, 'di ba? Ganun 'yun. So, imagine mo na lang, bumaba ng 86 from 100 to 86 nung panahon ni Biden. Okay, bumili ka doon ng milyong bareles, sabihin na natin, ng oil o fuel nung panahon ni Biden 2024. Pagdating ng panahon ni Trump, bumaba agad, bumagsak hanggang $64-65. Dilugi tayo. Okay? So, that's the irrationale kung bakit ipinasa sa private sector at ang kapangyarihan na lang ng DOE is monitoring. Okay? So, sinong sisisihin? Halimbawa, magiging kwan na naman. Fake news na naman mga DDS. Sisisihin, nalugi tayo ng bilyones dahil bumili ng milyong bareles ng oil stockpile ng gobyerno. So, it's actually wiser to pass this on to the private sector, private oil companies. Okay? Pero hindi naman pwedeng i-push mo sila na mag-angkat ng more than what they could. Kasi nga sila rin yung malulugi. Di ba, ipapasa rin nila yun sa mga consumers. Halimbawa, ganun yung nangyari. Bumili sila at high prices. At 2024 levels, for example, 80 plus to $90 per barrel. Biglang bagsak ang presyo pagdating ni Trump until 60 plus. Okay? So, sino malulugi? Ang mga oil companies. At ipapasa rin nila yun sa mga consumers. Ganun yun. This is in addition to hopefully that the oil companies are able to stock also their purchases. So, ginagawa rin nila yan. They're doing purchases and we have checked with them. They have confirmed incoming deliveries this week and next week and they're working on their deliveries for April, Mr. Chair. Maliwanag bang inaamin ng DOE? So, ayan. Mayroon na kasing ready-made script itong si Lauren. Ganyan yung mga yan. Mayroon silang script, tapos ipipilit mo, parang wala kang narinig, maliwanag bang inaamin ng DOE na may oil crisis? Okay, let's just give it to you. Yes, there's oil crisis global. That's global. Kasi halos lahat ng mga Asian countries ay umaangkat from the Middle East and that needs to be changed. Okay? Sa atin, I think 90% ay maangkat tayo sa Middle East. Japan, including China, for example. Lahat ng mga countries sa Asia. And itong mga inaangkat natin from the Middle East ay dumadaan sa Strait of Hormuz na kung saan 20 to 25% of the oil imports ay dumadaan dyan. Okay? So, kaya nakakatawa itong si Lauren, Na hindi tayo,
Philippine government, DOE, sabi mo na maski deregulated tayo, urging at least the private sector in preparation for any potential crisis. Hindi talaga nag-stockpile at ginagawa yung dahilan ay dahil deregulated tayo. At Bobo, yun nga yung batas eh. You cannot go beyond what's required by the law. Okay? Hindi mo pwedeng i-push yung mga private companies to stockpile more than what the law requires. Ganon kasimple yun. Okay? So, kung gusto mo magbigyan ng plus points, edi, okay, we're just gonna give it to you. Ang galing mo na nga, di ba? Bakit hindi mo change yung batas? You've been in the Senate for more than 10 years. What did you do? You should have anticipated this and changed the law. Okay? Kung gusto mo mag-stockpile ng gobyerno, ang gobyerno na lang ang umako ng lahat, magpasa ka ng batas. Bobo. sabi nyo, pagpalitan nyo yung batas, kung balik sa regulation or regulated, ay kaya natin mag-stockpile. Yun ba ang ginagawa yung dahilan? Mr. Chair, we haven't stockpiled, the government itself hasn't stockpiled for decades already. For decades, kasi ngayon yung batas. Since when ba yung oil deregulation law? Since the 1990s, di ba? When I'm not saying government. When I say tayo, whole of government ito, Sino nga? Sino nga? Lauren. regulated, at least may Ito yung matindi. Hindi mo maganyan yan in front of her kasi nga siya yung nasa Senado. Okay? But real talk na lang. Okay? Pag i-real talk mo siya ng ganyan, oh, who do you think is gonna stockpile? Okay? Ano ba yung nasa batas, di ba? Eh, yun lang naman pwede mong sundin. Kasi kung if the DOE is gonna do or, pressure the oil companies beyond what's required, edi sila pa yung madidemanda. Ididemanda sa Supreme Court. Unconstitutional yung ginagawa nyo. Di ba? O, sino mga tatamaan dito? Edi DOE rin. Sino ba talagang may, di ba, may role dito? May kapangyarihang baguhin ng lahat? Hindi ba ang Kongreso? Hindi ba ang legislature? constant coordination and meeting with the private sector, so any potential crisis, just like our ASEAN neighbors, may Lagi niyang sinasabi yan. We're gonna fact check that later. buffer stock na safe. We're buying now at more than double what we could have bought for 10 billion because we did not stockpile. So I want to understand, is it all to be blamed because of the oil deregulation law enacted decades ago, or Yes. dahil And we actually did an infographic for that to simplify things. Kasi nga, di ba, pag ganyan, mukhang bida lang dito si Lauren eh. Pero pag titingnan mo talaga yung batas, okay, what the law requires? Oh, ano ba talaga yung nasa Republic Act number 8479 na Oil Deregulation Law? Hindi ang gobyerno ang nag-iimbak ng langis. Yan yung buod na yung basic ng Oil Deregulation Law. Okay? So, yun talaga yung batas eh. Wala tayong magagawa. Pribadong oil companies ang may responsibilidad sa pag-stockpile kasi nga pinasa na yan, nag-shift na yan ng burden sa private sector. Hindi kaya yan ng gobyerno. Hindi natin ma-anticipate kung kailan magkakaroon ng World War III. Okay? So, ang tanong pa dito, okay, so kakailan ka na mag-stockpile? Kailan? Kung mataas yung presyo ng pandaigdigang langis? Ganun ba yun? Nung $100 per barrel? Or nung $86 per barrel panahon ni Biden? O nung panahon ni Trump? So, imagine mo na lang kung ipapasa mo sa gobyerno yung stockpiling of millions of barrels of oil, i-consider mo yung fact na kailangan mo mag-hire ng experts. And the government does not have that capacity. Let the market, the free market decide. Kaya nga pinasa natin yan sa oil companies eh. And we can only monitor so much. We can only require these oil companies so much stockpiling. Di ba? So much reserve na kaya nilang i-imbak. Kasi nga, these are private companies at sila yung mabubutasan pag nagkamali sila sa kanilang, calculation. So ano pa ba? Privadong oil companies ang may responsibilidad, DOE taga-monitor at taga-enforce lang. So if Lauren Legarda does not like that, then change the freaking law. 'Di ba? Ano ba yung current minimum stocks? 30 days. Refiners, Petron Shale, 'di ba? 30 days. Importers and marketers 15 days. Kaya nga sinasabi mayroon tayong hanggang April pa. 7 days for LPG suppliers. Ang problema, kaya sinabi natin dito, walang kapangyarihan ng DOE kahit dikdikin mo pa yan, putang ina. Napilitin ang mga kumpanya na mag-stockpile ng mas mataas. Halimbawa, sabihin na natin more than 100 days. Wala yun sa batas. Okay? At magdedemanda ang mga private companies. Okay? Kaya ang tanong, sabi natin dito, bakit ang DOE yung sinisisi? Kasi nga, nami-personal itong putang inang si Lauren Legarda. hindi naisip ng DOE and it Bobo. failed in trying to anticipate. Dapat ikaw nag-anticipate kasi kayo yung gumagawa ng batas eh. Bobo ka ba? Hindi naman pwedeng, kagaya ng lagi nating sinasabi kanina pa, na the DOE cannot go beyond what's required of them by the law. Possible crisis. It's a simple question. You don't need the technical experts. It's a simple question but you don't know the law. Yun yung problema. Okay? You're asking stupid questions. Mr. Chair,
because of the oil deregulation law and also the Ulit-ulit ka privatization lang, di ba? of this industry, the burden has shifted to the private. Now, the private, minomonitor po namin yan. So all Garin can do is be polite, 'di ba? And sagutin na lang kung ano yung nasa batas, 'di ba? Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng storya para masatisfy itong nami-personal na itong si Lauren Ligarda. every week on their inventory. The requirement is actually 15 days. 15 days is just good enough para buffer for 2 weeks, pero hindi mahirap din i-increase because of the capacity of their storage and also the price of the product. Kaya doon po nakapeg sa 15 days more or less. Di ba? Pero Kaya now, nga, lucky enough, kasi nag-change every now and then yung price ng oil. So imagine mo kung bumili ka, for example, ang gobyerno na yung nag-stockpile kasi nga, yun yung gusto ng mga putang ng bobong mga senador natin, kagaya ni Lauren. Paano kung nakabili ka ng point na mataas ang presyo ng pandaigdigang presyo ng ng oil, di ba? Eh di lugi tayo nun. have enough for 3 times that, Mr. Chair. Is stockpiling an act of regulation? Or Yes. is it just a Yes, it is. Bobo. matter of prudent planning? What do you mean prudent planning? Ano ba yung nasa batas? Alam mo ba kung ano yung nasa batas? Ano ba yung role ng DOE? Okay? Kasi nga, they can only monitor. They cannot push or pressure these companies to stockpile kung ano yung nire-require ng batas. Putang ina. Ang hirap kausap ng bobo, di ba? Hindi naman yan parang naghihimasok tayo sa pribadong negosyo Yes. at gagawin natin Bobo ka ba? I-change the law. ang oil deregulation Imagine naman lang, ikaw na lang kayo maging DOE secretary para pawalang sala mo na yung anak mo, di ba? Bobo ang putang ina. law at tikom ang bibig at nakagapos. Kailangan mong, kagaya ng sinabi ni Representative Luis Tro kay anak ni Marcoleta, read the law or read the rules ng House tungkol sa impeachment. Hindi mo alam eh. Ang gobyerno dahil ang batas Ah. ginawa 20 years ago. Hindi, So na-anticipate mo ba? 20 years ago na yun. Did you even anticipate? Tanungin namin sa iyo, Lauren Ligarda, did you ever anticipate that we might need to change the law? Hindi, di ba? Kasi nga nagpapasa ka ng burden sa ibang department kasi namimersonal ka. At namimersonal ka na nga, bobo ka pa. plano yan eh. Pagsasangguni eh. Pag-uusap eh. Para ano man ang thesis, kaya nga surprise yung nangyari. Kung tayo, Surprise ka, di ba? Anong hindi mo naintindihan doon? Hindi nga alam kung kailan titira ang US sa Israel sa Iran. And, you know, here's my personal take on this. This is going to subside soon. Okay? At bababa pa rin ang presyo ng langis dun sa February levels. Okay? At siguro mas mababa pa after that kasi nga mayroon ng Venezuela. Okay? And this is actually a good thing. I'm not saying a good thing na dahil may gera, di ba? Kasi nga, namulat yung presidente natin, si Bongbong Marcos, na mag-diversify in terms of sources. At mag-aangkat na siya sa North America at kung saan-saang parte ng mundo. Hindi lang tayo nakapeg sa Middle East kasi we're actually sourcing our fuel ng 90 to 98% from the Middle East. So imagine that kung mas malala yung gera. Imagine that kung Democrats yung nasa kapangyarihan. Kasi nga, pag ang Democrats ang nanggigera, kasi Republican na yun si Trump, di ba? May boots on the grounds, kagaya ng ginawa nila sa Ukraine at sa Libya. Wala mang boots on the ground, pero grabe yung gera doon sa Ukraine. Ang daming mga 300,000 children yung nawawala. Okay? Hindi yan nare-report ng media. May nag-leak, pero mostly, pag dyan, hindi nare-report kasi nga, pro-Democrats ang global media at ang global media ngayon ay anti-Trump. At, you know, all this fake news and everything, panicking, is actually adding up to this oil crisis na tinatawag nitong si Lauren Ligarda. ay nakikipag-ugnayan, gaya ng ibang mga bansang binanggit ko sa ASEAN, ay hindi tayo masyadong gipit. So, okay, let's try to fact check that. Kasi palaging binabanggit ng putang inang to, yung ASEAN daw. Tama ba yung sinasabi niya? Okay, let's get into that. Okay, tama ba? Let's try to compare the Philippines with neighboring ASEAN countries. The Philippines stockpile system, ano yung operative law? Yung oil deregulation law. Fully privatized. So, may government reserve ba? Wala. 45 to 60 days. Okay? Sa Thailand, pinakamatagal. Actually, or halos kagaya lang natin eh. Thailand, 61 to 65 days. Limited yung government reserve. Mayroon pero limited. Okay? Mix ng government and private yung stockpile system. Sa Indonesia, so dito mali si Lauren Ligarda. She's spreading fake news. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung information niya. Okay? Sa Thailand, 61 to 65 days. Halos pareho lang natin actually. Pero sabihin natin mas matagal ng ilang araw sa Thailand yung stockpiling nila. Sa Indonesia naman,
20 to 25 days. So mali na siya doon. 1 point for us. Minus point kay Lauren Legarda na nagpapakalat ng fake news para lang mamersonal. Vietnam, mixed din, government and private. 30 to 45 days lang yung kanilang stockpile days. Oh, Singapore, 20 to 50 days. Oh, mas matagal pa tayo dun. Pero halo, private and government. Malaysia, not clearly reported. So, ano sigurong countries yung sinasabi ni Loren na neighboring countries natin? Siguro Japan? China? I don't know. So, mali si Lauren Legarda doon. Okay, hindi ko alam kung saan nanggagaling. So, gusto na lang tayo ibagsak ang Pilipinas sa pagkukumpara niya sa neighboring countries natin. So, she needs to mention those countries. Brings me to the statement made earlier, which I monitored. Ano ba yung sabi? Tagtuyot? Ano yun? Ano yung sinabi dito? Ano yung sinabi dito? Nasaan yun? We could run dry. Yes. Ito yung mga stuff niya na kumukuha ng research for her. So, yun lang naman. So, mali si Lauren Legarda. She's spreading fake news. She's spreading panic at namimersonal siya at hindi niya alam ang batas. So, if she thinks that the government is going to do the stockpiling all alone, not requiring the private sector kasi baka malugi sila, then she should pass a new law or probably amend the oil deregulation law which we've had for many decades now. Ganun lang kasimple yun. Magpasa ka ng batas, Lauren, at huwag kang namimersonal at naggagalit-galitan. Have a good day.